dahil bumubulusok na tayo papuntang bangin. Pababa ng pababa ang rating ni Marcos, at tulalang-tulala sa kanyang mga nasasagap na tirada sa kanya dahil sa mga pagnanakaw di umanong pera, sa pera ng bayan, mga kababayan. Kaya siguro hindi natin magkalimutan ang mga ebidensya na pinapalabas ni Saldico. Mga listahan ng mga projects, mga text messages, kung mga conversation at saka may mga actual na pagkikita sila ni Marcos Jr. Na ito po ay may personal knowledge si Saldico na hindi pwede mong i-just brush aside by just merely telling, oh, that's not true, that's not true. It's his word against the word of somebody who has been a witness to the crime committed. Personal knowledge. And participant. And this has a very, very high probative value. Ika nga, sa in the quantum of evidence that is presented in any forum for that matter. So, paring... Pero dito, Seg, yung binabanggit ni dating Congressman Zaldico, yung kanya mga ebidensya, kasama dyan yung mga text messages. Yeah. So, ano ba ito? May valor ba itong... ang tawag natin dyan, SMS, text messages, di ba? Tapos, ephemeral evidence, electronic evidence. So, kami ni Sec, as lawyers, we know that the Supreme Court has already issued a rule on this and may jurisprudence din, cases, wherein tinatanggap ito bilang ebidensya. So, hindi pwedeng palampasin ito at sasabihin na AI or hindi totoo. Well, Marcos will be in a losing position kung hindi niya ito sasagutin. Kasi ebidensya na po yan. Kasi ang katuwiran ngayon na dapat ay magbigay ng sinumpaang salaysay. Yeah. Itong si Zaldico. That may come later, no? Yung formal process. But as a lead, no? Or leads to the investigation. Pwede itong gamitin ni Boying Remulla eh. Sa ombudsman. Sa ombudsman and even the DOJ. Kasi they are fully aware of the electronic evidence rule eh. So, walang nagsasabi na abogado na hindi ito pwedeng tanggapin or admissible except yung mga spin masters ng Malacanang. Lalong-lalo na yan si Claire Castro, wala yatang alam tungkol sa batas. Alam mo, ang babasihan natin tungkol dyan sa mga salita ni Saldico, lumalabas sa Facebook, Facebook Messenger. At ito po ay nakarating sa publiko. At ito po ay nakarating sa ikangay mga nag-iimbestiga. Tulad ng Senado, tulad ng ito ay nakakarating sa pagtanggap ng publiko. Yeah. At in a recent court decision penned by, I think, Joseph Lopez. Justice Lopez. Pagka manggagaling sa isang internet or Facebook, these are considered admissible in evidence. Yes. So, pwedeng gamitin sa korte. Pwedeng gamitin, even if it's not notarized. Because this arise from a case whereby mayroong isang babae na bata na nagkaroon siya ng parang ugnayan sa isang lalaki through the internet. Tapos later on, itong minor de edad, nagpapadala siya ng nagbubuyo siya nitong lalaki, nagpapadala siya ng mga lewd pictures dito sa lalaki. Ang ginamit niyang telepono, yung telepono ng nanay niya, minsan nakalimutan ng bata na iwan yung telepono. Nag-usyoso yung nanay. Nakita ngayon yung mga lewd pictures. Nagsampa ngayon ng kaso yung nanay doon sa ikangay lalaki. Ang kanyang depensa ay
may privacy daw siya, right of privacy. Sabi ng court, no, Wala these na. are admissible in evidence, taken from the exchange of ideas from the Facebook. It is considered evidence and admissible in court. Yeah. Sabi ng ponente ng kaso. So, itong mga pinagsasabi ni Saldi, sinasabi na hearsay, sinasabi nitong mga bobo na mga kung hindi man nag-aaral ito, panay bibigay lang just because abogado sila, nagbibigay lang sila ng komentaryo. Hindi nila pinapag-aralan yung mga decided cases which become part of the law of the land, being jurisprudence. So, itong mga pinapaliwanag ni Saldico doon sa mga salaysay niya through the Facebook ay admissible in evidence. Yeah. Kasi meron din tayong electronic evidence rule. So even without that decision, admissible na yan kasi ang Supreme Court mismo nag-adapt ng rule na yan. At sinusunod na yan because I've been practicing before. So ginamit ko rin yan in some cases Sec. So much more if this will be siguro i-summarize ni Saldico lahat ng mga sinasabi niya. And maybe in a consulate or an embassy, he will take his oath or i-sworn niya yung mag-sworn statement siya doon. Summarizing everything that he has said. Then this very high probative value. Actually, pwede niyang ilagay yan sa isang disk or isang memory chip. Tapos, mag-execute siya ng affidavit na yung laman nun ay authentic at galing sa kanya. And these are valid, admissible in evidence yan. Yun pwedeng gamitin ni Boying. So, pwede na sila mag-imbestiga? Pwede na Pwede mag-imbestiga? na. Well, formally, pwede na. Pero informally or as a lead, pwede naman gamitin na yan ngayon. Kasi nabasa ko, Sec, Yes. sa charter ng ombudsman, yung anonymous complaint, pwede. Kaya pinapatulan na yan ang tawag doon, verifiable. Yes. Basta ganun lang. Yes. Di ba? So, pwede. pwede na ito. Even the ombudsman does not need any Complaint. motu proprio. They can use this as their evidence to file charges. Yeah, correct. So, in other words, what we're saying here is yung substance ng sinasabi ni Saldico, which points to Marcos as number one na magnanakaw sa ating bansa. We term that mandarambong. Mandarambong. Ito si Marcos Jr., sabi ni Saldico. Sabi ni Saldico. Mandarambong dahil unang-una nagpa-insert siya ng 100 billion. Inutusan niya si Cadiz ba? Hindi, si Brian. Si Adrian. Pangandaman. Pangandaman muna. Tinawagan si Saldi ni Pangandaman at mayroon daw pinapa-insert si Marcos na 100 billion. Pero sabi ni Pangandaman, kung gusto mo ng para makasiguro makasiguro ka, tawagan mo si Adrian. Kasi alam din niya yan. At siya ang inutusan ni Marcos na ipasagawa yung 100 billion. 100 billion na exert sa flood sa bicameral conference. Sa bicameral. So itong dalawang dating opisyales, we are challenging them to spill the beans. Yes, tumulong. Right now, itong kuratong baliling na senador, siguro masyadong ginagano ni Marcos ito, kaya mukhang utusan na ni Marcos. Nambunan ba? At masyadong nagdinidepensa si Marcos, maski wala siyang ebidensya. Sinasabi na si Adrian daw ang nag-utos na mag-insert. Itong si Adrian, dati itong PLLO Kong, and you were former PLLO USEC. Do you think a USEC can do that? In his capacity or yung kanyang posisyon? Saka billion na. Billion niya, 100 billion. Do you think? Una. Stalwart ng Congress. Dati nga nung unang
naghahanap kami ng pwesto noon Yeah. ng PLLO sa House. Nilapitan ko yung Secretary General. Sabi, kailangan kausapin mo yung Speaker. Oh, So, kailan may basbas? may basbas sa mga big shot. So, kailangan bago susundin ni Salvi, nag-clear siya sa minimension na sinong nag-utos. At ginawa mo yan when you were the PLLO for the House, no? Yeah. Kailan may Hindi ka confirm, basta-basta. Yeah. So, you have to go to the Speaker Yeah. para siya yung nagbibigay ng Utos. ng permiso Oo. na i-set aside kayo ng isang kwarto diyan. At that time, sino yung Speaker ng House? At that time, it was Alvarez Alan or Cayetano. Alan Cayetano. Although hindi naman siya madamot, Ah. so nung una, SecGen lang, pero sabi ng SecGen, paalam muna tayo doon. So, in the same way, kung si Bersamin, itong Adrian, pupunta kay Saldico, sabi Saldico, Sino ka ba? sino ka ba? Bakit ako maniwala sa'yo? Galing ito kay, o di, i-clear ko muna kay Martin. Diba? I-clear muna niya kay Martin. Sigurado. Kasingit si Marcos ng 100 billion. Sabi ni Martin, what he wants, he gets. Okay? Siyempre, sino bang amo ni Sandy? Si Martin. So, he took the word for it. And the 100 billion is the truth na pina-insert ni Marcos. Pero, mayroong nagsasabi, itong mga bobo, isa na rito, itong Kuratong Baliling, itong Magno, na nagmamarunong, ang pangalan itong Magno? Cielo Magno, tsaka yung kalbo na pangit na membro ng Na may kaso dati. may kaso dati ng gun running. Sabi na, kung magsingit si Marcos, bakit pa sabay ka? Di sa NEP na raw. Sa NEP na lang kasi siyang may control. Napakagago niyo pala Saan pa ba dadaan yung NEP? Yung NEP, dadaan sa House? House of Representatives yan. Ipapadala ni Marcos yan. So, siyempre, ako sa Bisaya, iutingkay yan, iutingkay. Otingkay. Ano sa Tagalog yan? Otingkay. Ano ba yung they will... Kamada? Mangle. 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 They will mangle that, di ba? May nilagay si Marcos na Bubusisihin pa kasi yan. bubusisihin. Oo. Bubusisihin yan at pinaglilipatan yan. So, ano na mangyari doon sa 100 billion insertion kung saan mo ilagay yan? Baka wala na yan na hindi mo na mamumukhaan yan. Yeah. Yung original na 100 billion. Kasi magpumingil na siya Pondo-pondo So, yan. aalisin yan, halimbawa, may isang congressman. Nakita niya, bakit ang laki nitong, ang laki nito. Bakit hindi ako bibigyan din? So, sabihin niya kay Speaker, pwede bang hatiin mo ito? Bigyan mo rin ako. Ano na ngayon nangyari doon sa 100 billion? So, matatapyasan pa yan. Tapyas na lang, tapyas. Pero kung na, buo na. buo na yan. Sasabihin lang ni Salde, Grace. Sani Angara. Si Sunny pa pala ng tayo. Subiri, o sino pang speaker. Ang speaker na, May pina-insert si BBM dito. Okay ba tayo? Anyway, hahanap tayo ng Source yan. Bibigyan din naman kayo 3 billion kayo. Lahat kayo. Wala nang 3 billion each kayong mga senador. Para walang objection. Huwag nyo nang galawin ito kasi kay BBM. BBM ito. Di talaga. So pagdating noon, Wala ang kung kikibo. tunay ka at nagmalasakit ka sa tambayan, makikita mo ngayon yung 100 billion. Di ba? Sasabihin mo ngayon, ano ba ito? Red flag. Bakit? Pero kasi kung ikaw ang naglagay, okay. Andyan. Okay pala si Salvi, okay pala si Angara. Bipirma, pipirma ko na ito agad. Tapos after 2 months, sabi na Salvi, boss, nagbunga na yung nagbunga na yung 100 billion mo. May prutas na. Ito na, may 25 billion na akong dadalhin sa'yo.
Oo. Ayos So, na. gusto ko lang i-explain, Sec, na kung bakit sa House mag-emanate. Meron kasing provision sa Constitution na lahat ng tax bills, mga proposed budget bills, manggagaling sa House eh. Hindi pwede sa Senado i-insert. So, mali yung mga nagsasabi, hindi nag-aaral eh. Bunganga lang ng bunganga. Hindi, kung nilagay mo sa NEP, pag after the House, pwede pang imanggil further down by the Senate. Appreciate ko ulit yan sa With Senate. concurrence. So, Sabihin ng mga senators, kanino ito? Halimbawa, isang senador, Matinik. kalaban niya yung congressman, tapos nakita niya doon na, mayroong ano dito para sa district, tapusin ko nga ito. So, namanggil yung 100 billion. Saka pag marami nakaalam, marami manghihingi niya. So, in other words, nagbulungan sila. Pagdating doon sa Paikam, wala na yan. 4 na tao Luto lang na. mag-uusap yan. Oo. Tapos, enrolled bill na yan. Tapos, General Appropriations Bill. Ang sabi nitong kumag na magnanakaw, I read every 4,000 plus pages. every page, 4,200 pages. Ng mga mayabang pa. I scrutinize, binusisi ko. Ano kaya binasa niya doon? Baka binasa niya yung the new version of cocaine. Yun ang binasa. Binasa. Nagmayabang pa 4,200 plus pages. Pero ito, yung may binabanggit, no, yung abogado ni Zaldico, Pakinggan natin. yung mga ebidensya at pati yung aligasyon ni BBM na bina-blackmail to, di ba? Kung ano. Sige. Ito, Pakinggan natin. ito lahat at pasadahan natin. From former Speaker Martin Romualdez to President Marcos Jr., Zaldico now moves to the whole family. He mentions now Congressman Sandro Marcos. He implicates the First Lady, the First Lady's brother in a rice and onion cartel. I mean, does this help Zaldico at all? It seems to be already a testimony just against the whole family. It's a testimony of the truth. So, let the chips fall where they will. All right. Now, does he have proof? For example, right? Oh, He yeah. says, he does. Because he says this may be painful to hear, but this is the truth. The first family itself is involved in these corrupt systems. From the president to the first lady, they are the ones who dictate, etc., etc. Meron ba siyang pruweba na halimbawa ang first lady involved doon sa kartel? Yes, nakita ko na. Text messages. Nakita ko yun. I remember. Okay. So clearly, you have Zaldico who's preserved text messages, requests, ang mga utos. Nasa kanya lahat ito, sir. The request utos, di ako sure, no? Again, Karen, I saw yung evidence ng na hindi complete pero labo-labo, let me say that. Okay. So I didn't memorize each and every one. But yung general effect, yung overall effect sa akin, okay, this part is proven, this part is proven, this part is proven. Now, Zaldico also claims that in a span of, I'm presuming, 3 years from the time President Marcos was voted into office, he says he has allegedly given a total of 50 billion. Tama ba ito, sir? 50, yes, 50 plus. 52 to 56 billion pesos. Something like that. Right? Kasi ang sabi po niya, ang utos is mag-deliver ng 2 billion pesos a month. Minsan hindi daw po nabubuo. Correct. Right? Ang sabi niya. So, I'm presuming kasi the land bank releases money, right? Coming from the hearings, the land bank will release cash, and then from the cash, it's given right away to the project contractor or proponent, the DPWH. Kasi buo mag-release Tama, attorney? Okay. No? I don't know. Okay. Hindi ko All right. alam yung procedure. How can Zaldico prove that it has reached over 50 billion, the alleged deliveries to the former speaker and the president's family? Oh, I can only surmise that it's simple arithmetic. He has records, so he just added item 1 to item 2 to item 3, etc. Oo. So, yun na po yun. Parang may records po siya. Yes. Oo. Would Zaldico's proof be as strong
as the evidence against Janet Napoles, linking Jinggoy Estrada, linking Bong Revilla. Do you remember this? Of course, No, eventually it was dismissed, but but at the end of the day, it was enough to convict. I can't tell you because I'm not familiar with the evidence in the Napoles cases. Okay, so si Dave Villa, itong si Karen Dave Villa, ba't anong kinalaman ni Attorney Roy Rondain doon sa kaso ng Jinggoy. kaso nila Jinggoy, panahon pa ni Napoles. Ang issue dito, very clear. Lahat ng mga tinanong niya about evidence, mayroon si Saldico. He has ledgers, he has documents, he has figures. Text messages. These are all written. The dates that was that was delivered, the person whom he delivered. Two. So, kompleto, no? Kompleto. So, mabigat ito, Seg, bilang kayo, abogado. So, mabigat ito, tatayo ito sa korte kung sa kasali. Tatayo. Actually, buried sila with an avalanche of Tatayo evidence. ito sa korte, Oo. at tatayo ang balahibo ni Marcos. So, sigurado magiging mas ng Rehas. Oh, Mas Reyes. kasi ganito yan eh. There is accusation. There are documents. There are evidence that back him up. In fact, Lacson already said that tumugma yung 100 billion insertion doon sa GAA. Tama. Pero ang nililihis ni Lacson na hindi daw si Marcos ang nag-pa-insert doon, kundi Yung dalawang USEC lang. si Pangandaman at saka si Bersamin. Pero ang tanong, so bakit ba nagbigay na ba ng statement si Bersamin, Adrian at saka si Pangandaman? Bakit tahimik sila? Bakit nyo pinatahimik? The normal course of investigation is you immediately ask these people Yeah. if there was truth to what Saldi said, like, tatanungin mo ngayon siya Pangandaman, ano ba katotoo yung sinasabi ni Saldi ko na tumawag ka sa kanya? At sinasabi mo nagpa-insert. O ikaw, Adrian, tumawag ka. Kasi ang nangyayari ngayon, kayo ang fall guy. Yeah. Kayo ngayon ang pinagbintangan ni Ping Lacson. Scapegoats. No? Para masalbar niya yung amo niya na si Marcos, yung mga small price, yan ang tinuturo ngayon. Yan ang piniperito. So, anong klaseng chairman ito? Nagtuturo, imbis mag-imbestiga ka, dahil ikaw ang chairman, nagtuturo ka. Why don't you summon them? Or invite these people, ito si Pangandaman, si Adrian Bersamin, and ask them if they were the ones who inserted. Because if they will deny, then there's a truth to Saldico. So, yung ginawa ni Lacson, kuwan yun, taliwas yun sa tradisyon ng Senate Blue Ribbon. Tsaka, Tony, dapat, kasi ang pinagbasihan niya, yung sabi ni Yusek Bernardo. Yeah. Sana maganda, may Blue Ribbon Committee hearing, tapos Pina-recall si attend Bernardo. Siya ang magsabi, Oo. mag-accuse doon sa dalawa. In procedure, we call that recall. Para makasagot din yung dalawa. Pero napaka-bobo nitong Ping Lacson na to. I mean, with due respect, you are talking of 250 billion na insertion. No? So, mayroong 100 billion. Then, what is the balance of 100 billion? Mga 150 billion. 150. Oh. Could it be possible na pinag-usapan ni Bernardo yung part ng 150, hindi yung sa 100 Sa iba. billion? Iba yun. Kasi, hindi na yan pwedeng pakialaman yung 100 billion. Walang pakialam si Bernardo doon. Kasi, as far as that 100 billion, si Marcos lang ang may say dyan. In other words, hindi nag-a-add up. Pero kung dito sa ibang parte, pwede sabihin ni Bernardo, doon ako yumari. Tapos mayroon pang unprogram. Doon naman yumari yung tri-game. Sa unprogram. Para mabigyan niya si Bersamin. So, the amount is so huge that everything that is being discussed can be accommodated in the entire
the entire amount of insertion. At saka, Walang conflict. simple lang man sana yung SEC. Kung tinawag ni Lacson in a hearing, itong mga personalities involved, including Bernardo, para hindi maging hearsay. Takot nga siya. Tama. Oo. Can you imagine, walang hiya nitong si Lacson. Ha? Chairman siya. He could have summoned Bernardo Yeah. in a public hearing. Yes. Tama. Pero unethical, Yeah. nakipag-usap siya sikreto kay Bernardo. Mm. O, hindi ba tama ba yan? For a Walang senator. iba yan doon sa ginawa ni Dan Fernandez at ni, what's his Okay, name? Ni Sino? Abante, Abante. na kinausap nila si Grijaldo doon. Ah, tama. Sa loob ng That's detention. highly unethical. Unethical. Disorderly Akala behavior. natin maayos itong si Kuratong Baliling na senador na ito. Actually, It has unethical. remained to be a Kuratong.